wonder on Calvary's mount outpoured, there where the blood of the Lamb was spilled. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Sin and despair like the sea waves cold threaten the soul with infinite loss. Grace that is greater, yes, grace untold, points to the refuge, the mighty cross. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Dark is the stain that we cannot hide. What can avail to wash it away? Look, there is flowing a crimson tide, whiter than snow you may be today. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Mayong gabi sa liwat sa aton mga kauturan kag mga kaabyanan nga nagasunod gid sa aton nga revival online week of prayer for stewardship. Sa liwat agda kami sa inyo sing inyo panahon nga magbuylog sa sini nga pangamuyo mga kauturan with your family, with your friends around. You can share the materials and gusto ko buksan liwat ining aton ikaanom na nga gabi sa pagtuon sa isa ka pagpangamuyo. Magapangamuyo kita mga kaabyanan. O Diyos nga labing balaan sa liwat ang imo mga katawhan nagpamalandong sini nga semana, reflecting on your goodness, of your faithfulness as our God and Creator. Yari kami Ginoo agod tukibon liwat ang mga prinsipyo nga kudal sang pagkatulugyanan nga hindi kami makalapas o kung makapasubo sa imo tiilan. O Diyos, guide kami. Puni kami sang kinaalam kag gahom sa balang espiritu nga amon ma-digest ang imo mensahe. Sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Welcome sa aton nga ikaanom nga pagtuon, ang ikapulo, kudal sang pagkatulugyanan. Of course, that includes our offering. No? Kung baga, kaangay siya sang pamakod o kung kudal nga hindi ikaw makalapas, no? To protect you, no? To
be able to perform your task bilang tulugyanan, dapat i-perform mo ang imo obligasyon sa Ginoo, kay kundi mo na paghimuon, mabayular mo ang agreement between the principal and the administrator. Ang administrador o kung enkargado, siyempre kung hindi mo na pag-ibalik, naguba ang imong relasyon sa Ginoo. So, the only way to protect us, to maintain that living relationship with Jesus Christ as our God and Creator is to be loyal to Him, by acknowledging Him as our Lord and Creator. Now, para masigurado ang dalayon nga pagkinabuhi sang tao, kinahanglan ang kudal para mapangapinan ang relasyon sa tunga sang tulugyanan kag sang tag-iya. Ang tao amo ang manugtatap sa ang kalibutan, apang ang Dios pabilin nga tag-iya kag magmintinar sini. Siya ang Ginoo, hindi lang agin pabayaan niya kita, pero we are partners with Him. He is maintaining, sustaining His servants. Kinahanglanon ini tungod ang tao hindi makasarang sa pagkontrolar sang iya palibot. Ang gamhanan lamang nga Dios ang makahimo sa pag-maintain sang iya nga creation. Para ini matigayon, ang Dios nagtigana sang isa lamang kapuno sang kahoy nga para lamang sa iya. God reserved the tree of the knowledge of good and evil for Himself. Ining kahoy hindi lamang limitasyon sang ila pagkatulugyanan, kundi isa man sang iya labing dako nga pagpakamayo. So, it limits their role as steward, but it also guarantees their, blessings. Di ba? It gives them what? Freedom. Nagarantiya sa tao sing kahilwayan sa pagpili. Kung wala sing kasuguan, wala gid ang tao sing kinamatarong sa pagpili. Because the only way that defines man's freedom as his steward, as his creature, is through the law. Because the law defines our freedom. Without the law, there is no freedom. Okay? Now, sang ginlapas ng tao ang kasuguan, gintabog siya gikan sa hardin, nga iya puloy-anan, kag ang kahoy hindi na pwede gamiton. Di na ang kahoy, wala naman. Pero makauturan ang efekto sa paglapas sa sadto nga kasuguan ara sa subong, Kag ang kahoy hindi na pwede gamiton. Gani ang Dios nagtangdo o nag-ordinar sang prinsipyo sang ikapulo bilang amuman ang katuyuan sini. Of the same principle and intention, mga kauturan. So ang katumbas sang tree of the knowledge of good and evil today, as a test of loyalty to the Creator, bilang kudal, nga hindi ka makalapas o makalabag sa imo rule sa relasyon sa Ginoo, ang tithe, ang 10% sang aton income, of all our income, we need to return that to God. So the tithe as offense, pinaagi sa kahoy sang pagkilala sang maayo kag malain, ang Dios nagtigana sing dalayon nga palatandaan sang iya pagpanag-iya sang tanan nga butang. Gani subong man sini ang iya nga ginakinahanglan sa aton. Iya ginbutang ang iya bahandi sa kamot sang tao, apang iya ginakinahanglan nga ang ikapulo painon sing matutom para sa iya buluhaton. So ginpaagi sa Ginoo iya nga resources sa aton para He will allow us to do it, to separate the tithe for His work. Iya ginakinahanglan ini nga bahin nga ibutang sa iya balay sang bahandi, kinahanglan ini ibalik sa iya bilang iya. Okay? Sa kalabanan, ang ikapulo, isa lamang ka pamaagi nga, igabulig sa ministeryo sa Ebanghelyo, pamaagi sa pagsaktag sa iglesia. Di kung matuod na, yan ang ikapulo, makabig lamang nga isa kabuhis, o kung tax, kag ang Ginoo, tax collector. Pero hindi namang tinutuyo mga kautoran sa ikapulo. Sang gingtangdo sang Dios ang prinsipyo sa ikapulo, when God ordained the principle of tithes and offering, wala pasing ministeryo o konsimbahan
nga sa lakdagon. Ang prinsipyo sa ikapulo gindisenyo hindi sa pagtipon sang kwarta, kundi isa ka proteksyon para sa tagsa ka tawo gikan sa iya pagkalipat sang pagkatag-iya sang Dios. So when God, designed the tithes and offering, from the creation, it is a protection bilang pagpangapin sa tao nga hindi siya makalapas sa iya pagkatulugyanan sa Ginoo. Kaya dapat kilalahon yung tag-iya. So at that time wala pa ginsing dako nga bulaton nga suportaran mga kauturan. Nauna iya ang tithes, no? Isa ka critical nga bahin bangod ang tao nagakabig sang ila kaugalingon bilang tag-iya sining mga butang nga ila naani o kon ginangkon o kon natipon. So mga kauturan, mabudlay naton huna-hunaon bangod ang tao by nature mayara gid siya nga handom sa pagpanag-iya nga ang kunon ang tanan nga bagay tungod fallen na siya mga kauturan. But through this spiritual discipline, by returning the tithes, this will protect us from temptation of proteksyonan ka sa pagtilaw nga ang kunon ini nga bagay, no? Ginakilala tang Dios nga among tag-iya. Now, kalabanan sa mga tao nagasiling ang ila nga ini applicable lamang sa mga Hudiyo. Sa mga Hudiyo na ikapulo na si Abraham nakahangop nga kag nagbaton sini o kung nagbaton sini kaangay man ni Jacob sa wala pa ang Hudiyo nga nasyon. So si Abraham wala pa ang mga Hudiyo. Naghatag na sa ikapulo to kay Melchizedek, no? Nga king kag priest ng Salem, no? Mabasa mo na sa Book of Genesis kag sa Hebrews chapter 7. Now, Testimonies for the Church, volume 3, page 398. Ang sistema sang ikapulo, the system of tithes and offering, no? Madugay na nga panahon nag-umpisa sa wala pa si Moses. Ang mga tao sang una, ginsugo nga magdala sing dulot para sa relihiyoso nga katuyuan, bisan sumugod pa kay Adan. No? So, ang espiritu sa tagna nagasiling nga bisan pa sa creation, yara na nga daan ang systematic giving. No? Halimbawa, si Adan kasi iba naghahatag sing offering sa pagsimba sa Ginoo. So, when there is an offering, ginakilala nilang Ginoo mo ang tag-iya, simba nila mga kauturan. Kag of course, ang principle of tithe, dito na nga daan sa Eden, kay pareho lang sa parallel lang sila mga kauturan sang ikapulo kag sang kahoy sang pagkilala sang maayo kag sang malain. So ang kahoy sa Eden sa tunga amo to ang representation sang authority nga equivalent sa buong tithes, no? Ti ang pagdalaman nila sing offering mga kauturan pinagi sa sapat ang equivalent man niya sa buong, of course si Jesus ang kahulugan sini, but in return para nga mag-grow ang atong gugma sa Ginoo, kaya ang Dios nagigugma naghatag siya bugtungan. Nakita man when we give our offering, we are actually giving our life, no? Because we love Him, no? And we love our neighbor. So amo na nga nag-share kita mga kauturan. So in principle and by policy, it's already built in, no? Sa ginsuguran pa mga kauturan, no? So siling sa iban, ini para lamang sa mga sa ilang tulumanon sa daan niya katipan. Okay? Yari ang direkta nga mga teksto bago pa sa bago nga katipan, no? Matthew 23:23. One time si Jesus, kailo ko naghambal sa Matthew 23. Kailo ka mo mga eskriba kag mga parasiyo. Nagahatag ka mo si kapulo sa inyo ani nga herba buena, mint, anise, and cumin. Pero inyo gin kalipatan ang pinakamabugat nga bahin sa kasuguan nga amo ang truth, justice, and mercy, no? Kinahanglan ninyo ini gintuman, siling ni Jesus sa dapat you ought to obey this and not to leave the other undone, no? So both, no? Dapat maghatag ka sang tithe kag hindi mo man pagkalipatan ang mercy kag justice. Mercy to the poor kag justice mga kauturan. So makita naton mga utod ang balanse nga si Kristo wala siya
kondinar sang tithing system sa New Testament. In fact, he said, you ought to do this but not to leave the other undone. So ang mercy to the poor, ang second tithe, kag subong man ang offering, kag ang first tithe, they goes together mga kauturan sa Matthew 23:23. Kay kung tithes lang imo ihatag, kag pabayaan mong offering, kag wala ka naghatag sang mercy sa poor, kailo ikaw sa ni Kristo. Kaluluoy ka, no? So Lucas 11 verse 42 sa Jesus, wala nagkondinar sa ikapulo, kundi ginsabdong niya ang pagpabugal sa mga parasiyo nga naghatag lamang sa ikapulo apang wala sing kaluoy sa mga imol. So ano yung mercy to the poor? That is your, second tithe. No? Kaya ang second tithe, that is tithe for the poor. No? Sa Hebrew, ginatawag ito siya nga ma'asher rishon and ma'asher shini. Ang ma'asher shini, amo na ang first tithe, and second tithe, amo na siya ang ma'asher rishon. Ang third tithe, amo na siya ang asar, which is our tax, no, to the government. Now, 1 Corinthians chapter 9 verses 13 to 14, si Pablo nagpatuhoy sa mga pari nga ginasakdag sa ikapulo sang una kag nagsiling, yadtong nagawali sa maayong balita, magkabuhi sa maayong balita, no? Ya wala bala kamo makahibalo nga ang nagawali, ako nagaserbisyo sa templo, nagakabuhi sang income nga gikan sa templo, kag ang subong man ang Ginoo nagtangdo nga ang nagawali sa maayong balita magkabuhi sa maayong balita. So we see here the connection. Wala naguntat ang giving, no, from the temple to the ministry mga kauturan of the gospel. Continue on ang paghatag mga kauturan. Kaya kung sa unang panahon, naghahatag sila nga gamay palang gani ang ilang need, how much more nga ang needs ang Ginoo subong malawig, no, kag malapad, no. Hebrews 7 verses 1 to 10, this was the reference of Abraham. Nga he gave tithes to Melchizedek, and Melchizedek was, priest of the Most High God, without father, without mother, without beginning of days, neither end of life, but was made a priest after the order of Melchizedek. Now, Jesus was a priest, not after the order of Aaron, but after the order of Melchizedek. Actually, ginpauntat ang Levitical system pagkapatay ni Jesus Christ. Siya hindi na kita ikapulo sini kay ang ikapulo dala sa mga sa Levitical law. We are wrong. Kay ang Levitical system o kon ang tithing system, it is not Levitical system but Melchizedek system. Si Abraham gani naghatag sing ikapulo kay Melchizedek. Si Levi nga ara pa sa angkan ni Abraham, give tithe to Melchizedek. Si Jesus rin sila. Yan si Levi gani nga ara pa sa puson ni tatay niya, no? Binhi pa lang siya ni lolo niya. Naghatagan na si kapulo kay Melchizedek. No. Anong bot silingon ni Apostle Paul sini? Bot silingon mga kauturan. This is one way of letting us know nga ang tithing system hindi lang mga kauturan sa panahon sa mga Levites, kundi bisan pa sa panahon sa Hebrews, no? Sa panahon ni Abraham. Kay si Abraham hindi iya Levites, kay si Levi apo lang na yan ni Abraham. Si Abraham was a Hebrew. Pero tanan nga mga Israeli noon, they were called Hebrews. Okay? But not all Hebrews were, not all Israelites were, what's this? No? Not all Israel or Hebrews were Levites because ang Levites, it only started from the time of Levi, no? Nga anak ni Jacob mga kauturan. So, aton makita, nga bisan pa sa New Testament writers, they all made allusions or reference sa Old Testament, no? Pero wala dira sang formal nga ginpauntat ang ikapulo. Inang ginastiling dira sa Hebrews 7 nga there was also a need to change the law. Hindi na nga moral law, kundi it's not tithing system law, but it is what? Levitical law, which was the law of, halad-halad sa mga dugo, no, sa sapat, kay si Kristo ang katapusan nga halad. But because of the need, worldwide need sang ministry and mission, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world, mga kauturan, there is a need for God to sustain His work.
Kay siya man yang naga-sustainer sa iya nga buluhaton, hindi kita. Do you think we are sustaining His work? No. It is God who is sustaining us. He is sustaining His ministry and He is sustaining your needs. Ang aton lang gid is magpartner kita sa iya, kilalahon ta siya nga siya amo ang tag-iya. Kay kung way ka na naghatag, di ikaw na ang tag-iya, kay pag gusto ka na. Way ka na labot sa Ginoo. Kag kung magkari ang Ginoo, way ka man labot sa iya ginarian. Sa mga mga kautoran, for us to have that connection, that living relationship with Jesus, we ought to give. No? We need to acknowledge Him. Amo na kudal sang aton pagkatulugyanan, among ikapulo mga kautoran. Okay? Now, madamo si mga nagbaton sang prinsipyo sang ikapulo, nagakonsentra lamang sa paggagamitan sa ikapulo. Sa baylo sang kung ano ang rason nga ginordinar sa Dios. Ang sabat, agod nga sa pagprotektar sang iya katawhan. So God gave the tithe para proteksyonan sila nga hindi sila agaw sang puder sang Dios. Okay? Naibaluan sang Dios ang tendensiya sang tawo nga ang kunon niya nga siya amo na ang tag-iya sang tanan nga butang. Ngayara sa iya. Kita mga kauturan. Ginaambo gani ni Satanas ang kalibutan niya iya nga kung sa bagay witness siya nga ang Dios nagtuga tinuga lang siya, no? Ti ina nga balatyagon nga mainambuon amo na ang satanic nature nga duna sa tao. But, ang tagipusoon sang isa katulugyanan, isa ka tagipusoon nga nabag-o, gaging kilala ta si Kristo nga amo ang Ginoo. Hindi kita Ginoo, no? Siya ang Ginoo, no? Kung iya inihimuon, okay? Ang makahaladlok nga mga masunod nga mga butang mahanabo, no? Ang bugal sang pagkatag-iya magapadulong sa pagsalig sa kaugalingon nga magadulong sa kaugalingon nga kalaglagan. So kaangay ni Lucifer mga kauturan. Again, kabig niya nga siya tag-iya, malabaw gid sa Ginoo. Kundi mo pagkilalahon ang Dios manunuga, magapabugal ka na sa imong kaugalingon, okay? Kag ini magadulong na sa pagsalig mo sa imong kaugalingon, you trust your investment, okay? Kag magapadulong sa self-destruction mga kauturan, no? So doon dumunta nga ang Dios wala nagakinahanglan sang kwarta. Ano man na sang Ginoo ang kwarta? Hindi man na siya kinahanglan nga magbakal sa salakyan. Ano niya na? He can create silver, he can create food or what, or houses or mansions. Okay? Ang manunuga nga Dios wala nagasalig sa aton jutay nga kinataan. Kung ang tao maghatag sing regular nga kapulo, ginapahanumdom siya pirmi nga ang Dios amo ang tag-iya sang tanan nga butang. Ti nagahatag ka sa Ginoo, you are always reminded, ginakilala mo sa Ginoo aring imo share. Kabay na makatabang sa buluhaton nimo kag are man ang akong share nga offering. Ang tithes hindi na aton. Kung gibalik ta ang tithes, wala pa kataya kahatag. Sili nga naghatag na ako sa akong tithe, hindi na imo tithes. Iya na sa Ginoo, ginbalik mo lang kay sili sa Ginoo ang tithes ya amo nang share niya. Gina-claim niya. So when you start giving your tithes, then your personal giving follows through your offering. No? Now, amo na ang partnership. No? Kadto naman naton ang prinsipyo sang halad nga bilang kudal mga kautoran. So, halad kag ikapulo. No? Ang sistema sang halad, kaangay sa ikapulo ang tinutuyo, hindi para magtipon sing kwarta, kundi ang kabalakas ang Dios sa kada isa. Ano ina mga kautoran? Okay, una, nga prinsipyo, amo ang proteksyon. So, ang offering, it's a protection. Umpisa nga nagsulod ang sala sa kalibutan, ang pagkadalok, nangin makamamatay nga napanubli sang tagsa-tagsa. Bangod ang pag-angkon, ang pag-angkon, gisti, balay, kinanglanon sa kinabuhi, sing dalayon, nangin makusog, ini nga handom sang tao, ang pag-acquire, no? Ang pag-desire sa mga posisyon, no? Poder, home, pagkaon, or what? Ang muna ang mabaskog, no? Paano kita maproteksyonan? Ang tao nga nagahuna-huna lamang sang iya kaugalingon, yara siya sa dalanon sang kalaglagan. Kinahanglan siya nga ang paghigugma sa iban, para sa iban sa iya ikaayo. Ang sistema sang halad nagahatag inising proteksyon. So, tudluan kita sang ginatawag mga utod nga systematic benevolence. Kaya ang tendency ta, acquire lagi nga acquire. Pero paintrahon kita sa Ginoo sa systematic benevolence. Nga manatawag nga
maghatag ikaw nga may sistema, dalayon nga paghatag. Okay? Regular nga paghatag. Nagaliso sang atensyon gikan sa kaugalingon, pakadto sa iban. Tiyan mo na kung makabaton ka sang imo income, di ka lang maghuna-una, anong baklon ko? Baklon ko ini, baklon ko ina. How about your family? How about your ministry? How about other people around you? Ti kung way kagahatag, budgeton mo lang dito para sa imo kaugalingon, amo na nga dali ka magbalatian, dali ka mapatay. Tungod tanan mga kinitaan, na-accumulate tanan sa imong lawas. Nag-indulge ka mga kauturan, nagpatuyang ka. Ti ira sa parabola sa Biblia, ang istorya da sa tao nga manggaranon nga di sa konforme sang iya nga balay nga tambubo nga gamay. Bubuon ka ni kag magpatindog pagin sa dako. Kag dayon sunod, kag niyan punon ko ini isang damisag o kun ani, kag kun mapuno na, magkakaon ako kag magiinom, kag magkasadya, kakalag ko. Kay may madamo ka na nga pagkaon sa natigana sa madamong tion, o kung malawig nga tinuig. Pero ang tingog sa langit nagasiling, tawo nga buang-buang. Karon nga gabi, kuhaon ko imo kalag. Ba? May tag-iya pagali. Yung kalipatan niya ang Ginoo. So, kung amo kita sina pamatasan, buang-buang kita mga kauturan. Ang buang, hindi ang nag-isip sing bato sa dalan nga way bayo, kundi ang buang-buang, nami imutulog, muni, pero buang-buang ka tungod, wala ka naghuna-huna sang needs sang iban. Nangindalok ikaw mga kauturan. So, parang maproteksyonan ka. Dapat i-institute, gin-institute sa Ginoo ang giving of offerings and tithes to protect us from selfishness. Agod nga hindi kita matamaan sing pag-inom kag pagpanginaon. Kaya kung matamaan ka, makanser ka naman dayon. Mag-stroke ikaw. Pero kung ginashare mo sa iban, kaon ka man, sing bastante, pero tama-tama lang, nakabulig ka pa sa iban. Kag ano makultivate sa aton? Mabuild sa aton ang spirit of generosity and benevolence. So mga kauturan, I agree nga ang prinsipyo sang halad, ang systematic giving, is a way of protecting man from being, selfish, no? Because it will turn our attention from self to others, no? So the antidote for selfishness is giving, no? Okay? Ang offering, isa ini ka pamaagi sa pagpatubo sang aton pamatasan to grow our character, no? Para makaangkon sing balay sa langit, kag sa bag-o nga duta, kinahanglan nga dili magmaiayahon ang pamatasan. Patubuon mga kauturan. Ang tao hindi makapatubo sing maalwan nga pamatasan pinaagi sa baton kundi sa paghatag. Okay? We will not grow by, by receiving, but we will grow by sharing. Mga kauturan. Ang binhi nga palay sa imo kamot, kung kumkumon mo na hindi ginamagdamo, pero kung isabuwag mo siya, it will come back to you, no? 100 folds, 1,000 folds mga kauturan. Magadamo ina siya, no? Okay, so ginplano sang Dios ang sistema sang pagkamahinatagon para nga ang tao mangin kaangay sang iya manunuga. Mahinatagon, di dalok kag sa pamatasan kag sa katapusan mangin umalambit kaupod ni Kristo sang walay katubtuban nga padya, no? Counsels on Stewardship, page 50. So God designed the system. Ginatawag siya nga systematic benevolence, no? Sistema sang pagkamahinatagon para nga ang tao mangin kaangay sang iyang manunuga. Ang punto diri na dapat sa aton income planuhon tagid. Every time nga makabaton kita, i-separate mo gid ang tithes, i-separate mo man ang imong matambok nga halad, okay? Silingon, kung 10%, dapat ang halad mo 15% kay mas dako siya mo. Okay, mga kauturan. Di ni gamiton sa ministry. May seminar, kag wala, regular ang imo paghatag. May mangayo bulig kag wala, sige ang imo hatag. Pero kung may mangayo sa imo neighbor nga buligan, hindi mo tiya pagtandugo ng imo nga regular offering. Hindi mo pagtandugo ng imo nga tithes nga ginbalik sa Ginoo. Di mo na kuhaon ang ibulig mo dito sa imo nga savings, no? Dito ka bulig, mabulig ka sa project sa ministry, sa layman, sa building. Hindi mo pagtandugon ang imo nga offering. Kaya may allocated na sa mga kauturan. You take that from your savings. Hindi ka makahatag kung wala mo ginplano. Kaya wala sa sistema mo. Pero kung may sistema ka,
You save so that you have something to give. Kaya hindi ka makahatag kung wala ka ginsing natipon mga kauturan. So, dira na masulod ang ginatawag nga spirit of sacrifice. No? Nagsakripisyo ka sa imong comfort so that you can share to others. So, ang iban, fasting na lang para nga makasave, agon maihatag sila sa iban. No? Mga kauturan, no? Pero kung why natin yung plano, mabudlay ang paghatag. So, giving of offering, okay? It is our what? Responsibility. O kung isa ini ka responsibilidad. Isa ini ka labing unang nga mga kinanglanon sa matutom nga tulugyanan. Ang pagpahamtang sang ikwal nga lalambuton nga nagapahinay, no? Nagapaluya sa tagsa-tagsa nga may katungdanan apang ang sistematiko nga halad o kung systematic giving nagatudlo sa tao sa pagtalupangod sang iya kaugalingon nga responsibilidad. Okay? Sa Dios nga wala nagasapak sa iban man nga himuon o kundi bulhaton sa iban. So ang ginatawag nga systematic giving. Okay? Regular, no? May sistema mga kauturan. Bahala na kung anong isiling sa iban sa imo. Bahala na kung libakon ka sang tao. You develop that as a lifestyle. So, amo nang aton tinutuyo mga kauturan. We are not raising money here. Let me tell you that clearly. But we want to raise people, no? A faithful steward whose characters are being, changed by God. No? We want to increase the index of giving, no? Nga dapat ang aton nga frequency of giving dapat regular, okay? May sistema, amo nang ginatawag nga combined offering plan. Tithe and offering. So, gina-allocate ina mga kauturan. Amo nang aton share sa ministry. Pero may promotion kag wala. May project kag wala. Regular na nga paghatag. Lain naman na yung giving ng project mga kauturan. So, amo nang ginatawag nga systematic benevolence because this is our obligation. This is our responsibility, no? Sa Diyos. No? Okay? Hindi niya para sa tao, but we are giving an offering to God. Kaya kung maghatag kita sang offering, we are not giving to project actually. We are giving to God. The work of God. No? Kaya nga tawag offering, in-offer mo sa Ginoo. Hindi nga idirekta mo dito. Kaya kung idirekta mo dito, way mapangamuyuan na. Dapat masimba ka, i-deliver mo siya, agon maprihan, agon mabless. Kaya kina-bless mga kauturan ang katawan sa Ginoo. Do you believe in prayer? So, mas mayo gid nga inyo tithes and offering, ibalik nyo gid ang tithes kag dalon ng offering agon mapangamuyuan. Kung maghatag ka mo sa project, pwede man, pero mas lain gid na nga dalon nyo sa church. Ipaagi nyo sa church board nga ini allocated para sa special project. Kung di mapangamuyuan, mabless pa kamo. Pero kung ihatag mo direkta, siguro okay man, pero galing wala mapangamuyo Pwede man ako na pangamuyuan sa imo balay. But if you offer that as an offering, hindi na matawag ng offering kung wala offer sa Ginoo bilang pagpasalamat sa iya nga idedikar mo sa bulhaton sa Ginoo nga i-honor mo siya. Hindi nga i-honor imo ko galingon ako sina ang nag-donate. That is the pride of ownership. Lain na buot mo kundi ka ma-recognize, okay man na ang pasalamatan ikaw. But kung may dayawon mga kauturan, let's give all the glory to God, no? So may sistema nga paghatag, no? Sa sining malipot nga tinion ang pagkadalok magatubo. Ang plano sang Dios nagaparawag sang dalayon nga pagkamaalwan sa paghatag samtang ang Dios dalayon nga nagahatag sing kabuhi, ikayang panlawas, palangitan-an subong man ang kada isa kinahanglan maghatag sing tayuyon kag malipayon sa sining lamang pamaagi ang pagkadalok makugaan para makuga tong pagkadalok. There should be what? A constant, regular, systematic benevolence or giving mga kauturan on the part of the Christian. So, maginawag nga sistema, no? Ang aton offering, may arag kita nga sistema mga kauturan. Another point diri sa halad, dapat ang motibo. Ano ang aton motives paghatag? Para lang dayawon kita o kon para himayaon ng Dios. Ang halad nga may sistema. Nagahatag sing pamaagi nga sa diin ang kada persona makausisa sang iya motibo. Ang systematic giving, may ara kasi nga card,
ibutang mo gid dira, entry mo dira ang imong offering, wala sing galantaw sa imo. Hindi man mabasa sang tao ang imong motibo, ang Ginoo nakahibalo sila mga kauturan. Okay, so God gave us the opportunity to exercise our motive kung di tayo na ihatag, no? Ang iya ay gugma sa Dios, nagalabaw sang iya gugma sa gugma sa kalibutan. Okay, o kung basi dako pang investment sa kalibutan sang sa buluhaton sa Ginoo, samtang ang langit labing interesado kon nga ang buhat ginhimo. Okay? Sang sakon ano ang nahimo, ang pagka-importante sang motibo makita. So, the motive here, no, is very important. Madamo man sinagahatag, nadalag ko nga amount. Pero base ang aton paghatag, hindi husto ang aton nga motibo. No? Hindi husto pang amount mo, kung ang motibo mo hindi husto, nakilala sang Ginoo ang aton nga huna-huna mga kauturan. So, importante gid ang motibo. No? Giving also is a privilege. No? Nakahibalo ang Dios nga hindi naton ma-enjoy ang langit o kon ang bag-o nga duta magluwas kon aton ipaambit ang aton kalipay upod sa aton kahilapit kag abyan busa nagtugyan siya sa aton sing income para sa pagdala sang maayong balita sa kalibutan. Isa ini ka malipayon nga pribilehiyo ang tagsa-tagsa ka kinahanglanon nga magatuhaw sa buluhaton sang Dios pagakabigon nga isa ka oportunidad. So kung may mga need, no, if there is a need, no, that will arise in the work of God, kaya kung may ara kang ihatag, that will give you the opportunity to share, no. Kaya ang langit hindi ta ma-enjoy kung wala kita sing participation diri sa dota, because there is joy in heaven for one sinner that repented. Ti kung wala kasing share dito sa bulig sa to nga madalas tilan sige na kundi hindi mo ma-enjoy ng langit kaya nga naman ang selebrasyon sa langit is the joy of seeing souls converted. So it is a privilege to get involved in the mission so that when souls will be harvested and angels of God will celebrate with the redeemed, then we can sing the song of victory, the song of celebration, the song of Moses, the song of the Lamb, and we are part of that celebration because we have been a part of the work of God here on earth. Hindi ta ma-enjoy ang langit kung ginalawang dito mga dito mga kauturan, mga tribute, matunaw kasawya dito. Kaya nga naman, huwag kagid sang binuligan dito. No? So, amo na mga kauturan sa Council on Stewardship, page 18 and 19, ang Diyos wala nagakinanglan sang aton halad. Hindi naton siya mapamanggad sa aton mga halad. Apa ang Diyos nagtugot sa aton nga ipakita ang aton pagpasalamat sa iya kaluoy pinaagi sa pagkadi-dalok nga sakripisyo sa pagpalabot sa mensahe sa iban. So, amo na mga kauturan, God doesn't need your money. But you know, He wants you to have that privilege, okay, to show your gratitude. Nangin grateful ka, kaya tubos ka ni Kristo, higugma ka, bayaran niya yung mga sala, dawat mong kalawasan. And He allow you to, to demonstrate the spirit of self-sacrifice by sharing the gospel of Jesus to others. Amo lamang ini ang pamaagi nga sa diin mahimo naton ang pagpakita sang aton pagpasalamat kag paghigugma sa Ginoo o sa Dios. Wala na gid sang iban. There is no other way to show our gratitude to God, no? Our love to God. It is only by what? By getting involved in the mission, in the mission of giving mga kauturan. Actually, when we give our resources, we give our time, we give our talents, no? We give our strength. Actually, because money is life, no? We acquire that money by using our capital nga ginhatag sa Ginoo, ang atong time, ang atong nga talent, atong nga energy, ang atong kabuhi. So when you give your resources, you're actually sharing your life, no? Kag ina makatandog, no, sang balatyagon sang tigipusoon sang madamo nga sila man mabuyo kay Kristo. There is no other way, no, to show our gratitude to God. It is only by participation in the mission of God. Kaya ang pagwali hindi lang sa hand-to-hand nga wali. Okay?
Kaya ang walalihan, hindi laman ang neighbor mo, kundi sa bugos na kalibutan. We are part of the whole body, mga utod. So, our target this year, we want to increase the percentage of church members getting involved in the mission of giving, mga kauturan, of saving souls. No? God first, mga kauturan. Kaya ang aton karon nga tema sa kinkinyo, mga kauturan, sa GC is I will go. I will go mission. No? Sa aton nga stewardship, God first. So kabay nga sa sining simana sa pangamuyo, ma-revive kita, mga kauturan. No? Hindi naton paghuna-unaon nga ang halad isa ka obligasyon, kundi isa ka pribileyo nga ordinaryo sang Dios para sa aton proteksyon agod sa pagtubo sang aton pamatasan bisan pa sa aton kalipay. Ang paghatag isa ka Dios nun nga pribilehiyo. No? At this juncture, mga kauturan, both ako liwat mag-agda sa inyo to join me in the prayer. Aton pasalamatan ang Ginoo because of His love, because of His sacrifice for us. Let us get involved in the mission. No? Let us give our loyalty, no? By returning the tithes, and let us be grateful by sharing the love offering. Kung kita maghatag, it should be systematic. Ganit gini-encourage naton nga aton praktison ang systematic benevolence. Ang COP, ang Combined Offering Plan, mga kauturan. Buligan kita sa Ginoo sa liwat, kabay nga maaman kita siya pagbalik. Let us pray. O Dios nga labing balaan, salamat gid sang imo matahom nga gugma kag sa imo mensahe. Buligi kami nga mapalabot ang imo mensahe sa iban by being faithful, by practicing systematic benevolence, by returning the tithes and by giving our offerings. May this will touch more lives and we can show our gratitude, our love to others, and our love to you, O God. Thank you for helping us all. Fill us with your Holy Spirit again. Bless each one who are tuning in to our program this week of prayer. In Jesus' name, we pray. Amen. Mayong gabi, welcome ko maliwat para buwas sa aton nga last episode sa Level 1 of Stewardship Compliance for this first quarter. Kabayang Diyos magbulig sa aton. Good night and see you tomorrow.